68 years old na si Eduardo Puno. Nag-viral si Lolo Eduardo dahil sa isang pasaherong napahanga niya. Kahit kasi matanda na, pumapasada si Lolo ng may nakakabit na catheter at colostomy bag. Dito siya umiihi at dumudumi. 15 years ago pa na magsimula ang kanyang karamdaman. Yung basta bigla na sakit nga, para bang ang loob ko parang may ginangat-ngat ng hayo. Ay hindi ko na kaya po ang sakit. Kumukuha na po ako ng matalas na bagay. Gusto ko ako na mismo magbiyak sa tiyan ko. Dinala na ako sa ospital. Ang diagnosis ng doktor, colon cancer o kanser sa malaking bituka. Pinawalan sa akin, cancer ang sakit ko. Sabi niya, uupirahin ka namin. Ngayon, nung mahimasmasan ko, sabi ko, Dok, total cancer na ang sakit ko. Ako'y lalabas ng ospital. Ayaw ko na akong magpa-opera kasi ang iniisip ko yung gastos ko. Ayaw na sana ni Lolo na gumastos at magpa-opera. Pero ang colon cancer ay nagagamot naman kapag maaga pa. Taong 2008, sumailalim siya sa operasyon. Dahil dito, nadugtungan ang buhay ni Lolo Eduardo. Maswerte rin siya at napakabuti na may-ari ng taxi sa kanya. Mga 1 linggo na yun, pumunta siya sa aamo niya, sa garahe, sa Valenzuela. Ang sabi ko, huwag ka pumunta at kakaopera mo pa lang. Mga alas 10 dumating siya, marami siyang dalang ulam at saka kung ano-ano gamot na binigay sa kanya ng amo niya. Araw-araw pumapasada si Lolo na merong nakakabit na catheter at colostomy bag. Tumutulong din kasi si Lolo Eduardo sa pagpapaaral ng 4 na apo. Iniisip ko, makaboundary ko ng maaga, kumita ng kunti, makauwi na, makapahinga sa bahay. Hindi ko na inintindiho yan basta kung kaya ko pa akong tiisin, tinitiis ko na lang po yan dahil nga iniisip ko yung sa bahay, yung kung anong kinakain ng mga apo ko. Maingat magmaneho si Lolo Eduardo simula pa noon at lalo pa ngayon na may iniinda na siyang sakit. Mahirap po. Masakit po. Lalo na kung nalubak. Hindi ko mo napansin mayam. Pagbagsak po niyan, ito nirerindi ko. Saka sa katagalan ng traffic ho, pag nababad ka, itong dito ko masakit na rin ho. Dahil kaapak ng klat, ito ho ang nirerindihan ko, yung tagiliran ko naman. Dagdagan naman ang puson ko minsan ho, bigla lang kikirot. Pero hindi lang itong tinitiis ni Lolo Eduardo. Dahil sa kanyang payat at matanda ng pangangatawan. Meron naman po minsan na pasahero, binababaan ako. Kasi mabagal daw ako magpatakbo. Yun sa kapayatan ko naman. Sabi niya, may sakit ba ho kayo? Sabi ko, ma'am, ako walang sakit, pero operado ho ako. Ang sakit ko, hindi nakakahawa. Huwag kayo matakot, ma'am. Pinapakita ko, bubuksan kuntihan ko. Sabi ko, ang sakit ko. Hindi ito nakakahawa. Meron ding nakapansin sa kanyang pagsasakripisyo. Nitong Abril lang, nag-viral sa social media si Lolo Eduardo matapos i-post ng isang netizen ang kanyang pagpupursigi sa buhay. May babae po nga nakapuna sa akin. Nga itong plastic bag ko lumabas sa bulsa ko. Sabi niya, tatay, ano ba yan? Ay, sabi ko, ma'am, sorry ma'am. Sinsya na kayo, ma'am, lumabas yung ihi ko. Ihi ba yan? Sabi niya noon. Ba't yan ka umiihi? Sabi ko, ma'am, operado po ako sa Basta di ko alam ho, di ako makaihi. Binutas man tiyan ko. Kaya bali, 2 na ang butas na yan ko. Isa sa dumi, isa yun sa ihi. Kaya ang bag kong dala, 2. Pinagkakasya niyang kakarampot na kita para may pamalit ng catheter kapag barado na ito. Naawa ang isang pasahero sa kanya kaya binigyan siya ng 3,000 piso. Nakaihi naman ako. Yung pala, kaya kumikirot siya, unti-unti siyang magbabara na yung hose. Pahina ng labas ng tubig. Naipon sa pusong ko naman, kaya ang pusong ko naman ang matinding kirot. Kapag nasa bahay naman siya, basahan lang ang ginagamit niya imbis na colostomy bag. Kaya iniipon ng misis ko yung pira, tatabi niya yan. Ini-estimate nga makabili ng mga 100 bag. Luluwas naman siya pupuntang bangbang doon ng bibili. Kaya labis ang pasasalamat ng kanyang pamilya. Napakabait niya po. Puro apong banggit niya. Mas lalo itong panganay namin na apo.
Mabait po siya. Kahit natutulog po, alis siya. Apo, alis na. Kung muna mag-anak buhay ako. Nagpatuloy siya ng luha. Ako naman pumapasok. Sabi ko, itigil mo na kako. Tama na kako yan. Siya po lahat yung nag-asikaso sa akin nung iniwan ako ng asawa ko. Tinanggap niya po akong buong buo. Kinuha niya po kami sa Montalban. Wala po ako narinig sa kanya sumbat o anuman. Nagsisikapan ko po yung pag-aaral ko para makatapos po. Yan na po ang hiling niya sa akin na makatapos po ng pag-aaral. Papasalamat po kami sa iyo na sa tagal po ng panahon na dala-dala mo yung sakit na yun, nakakuha mo pa rin kami pag-aralin, na pakainin. Kaya salamat. Pati mga kapitbahay at mga taga-barangay hanga sa kanya. Mahirap kasi ang maghanap buhay. Pero wala nang papantay sa hirap na dinaranas ni Lolo Eduardo.